At dahil day off na naman nga natin today, ay Diyos ko, samahan nyo na naman ako sa isang A Day in My Life vlog. Ganun! At dahil working mom nga tayo, ay hindi ako nakakapaglaba ng weekdays. Pag day off lang ako nakakapaglaba, mga linggo, ganun. After nga namin mag-almusal, ay sinalang ko na nga agad yung labahin namin kasi maglilinis pa ako ng motor. Matagal-tagal na nga rin hindi nalilinisan tong motor namin, kaya inuna ko na siya. Actually, pag day off nga, gusto ko nga lang yung nagpapahinga, pero wala talaga akong choice dahil ito nga yung mga gawain namin na kailangan sa bahay. Kinuha nga pala naming hulugan tong motor na to at 4 na taon na nga siya sa amin. At sa 4 na taon nga na yun, halos kami nga lang mag-asawa ang halos nagka-car wash dito. At dahil nasa abroad nga si Mister, kaya ako na lang halos gumagawa ng mga gawain para sa kanya. Sa laki ba naman ng katawan ko na to, Diyos mio, hindi ko magagawa yung mga gawain bahay. Charis. Nga nagturo sa akin kung paano lilinisin yung motor. Una ang ginawa ko dyan ay binanlawan ko muna siya at tinanggalan ko ng mga buhangin sa ilalim. At after ko nga matanggalan ng buhangin sa mga ilalim ay sinabon ko na siya ng dishwashing liquid, tsaka ako na rin binanlawan ng mabilisan. At oo, tama nga yung narinig nyo na dishwashing liquid nga yung ginagamit ko dyan kasi yung asawa ko nga yung nagturo sa akin. Tinuro nga din niya sa akin na dahil dishwashing liquid nga yung ginagamit namin panghugas sa motor ay banlawan ko daw agad para hindi siya mamuti. Gandaan! After ko nga siyang malinisan ay pinunasan ko na at saka na ako pumunta sa tapat ng gate namin. Abay, Diyos ko, andito pala yung mga bisita ko. Charis. Ito nga pala yung araw na dumating nga si kuya ko na nagtatrabaho sa Antipolo na may dala ng laing, yung naka-color blue. Diyos ko. Yung naka-yellow t-shirt naman dyan ay tito ko nga yan, nakapit bahay lang din namin, nakapatid ni papa ko. Diyos ko, ano daw? Charis. Ko, umaga pa lang, nagiinom na. So, fast forward nga, launa na nga ng hapon na nakapagbanlaw na ako ng mga bote, tsaka naman nawala ng kuryente. Nakshuta. At habang inaantay ko nga na magkakuryente ulit, ay pinakain ko na nga muna yung mga bata. At buti na lang, 30 minutes lang, nagkaroon na ulit. At wala na nga akong sinayang na oras. Diyos ko, pagdating ng kuryente, tinapos ko na agad yung mga labahin ko dahil sobrang init na. Alam nyo naman, sayang yung kojek na tigto 25 pesos. Charis. So, yun nga, dahil alas 2 na nga ng hapon, ay naisipan ko na nga kumain. Natural, Diyos ko, gutom na ako. Nagagigil ako sa'yo, Charis. Ewan ko kung ako lang kasi gusto ko natatapos na lahat ng gawain ko bago ko kumain para wala na akong babalikan mamaya. Pero ganun pa man, kain tayo. So, yun nga, at dahil alas 2 na nga ng hapon dito at kumakain na rin ako, saktong-sakto naman, nakakain na nga rin si Mr. Lolong at kaka-out lang din niya. Ito ngayon lagi kong inaabangan dahil araw-araw pagka-out nga niya ng 2 PM dito sa Pinas ay tumatawag na siya sa akin. Sana all na lang talaga, tinatawagan. Charis. So, yun nga, ano pa ang inaantay mo? Huwag kang magpapakabog. Tawagan mo na rin yung taong nagpapasaya sa'yo. Charis. At kung nakabot ka nga sa dulo ng video na to, abay, like, share, and follow mo naman. Maraming salamat sa panonood.